Makulay na ang mga kalye sa Maynila sa harap ng pagdiriwang ng Chinese New Year sa February 17. Habang dagsa naman ang mga lokal at dayuhang turista, pati na rin ang mga food enthusiasts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Zai Chua sa detalye. Panahon na naman ng hopya, tikoy at mga lucky charm, kaya muli na namang nasa sentro ng kasiyahan ang pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. Sa saliw ng tradisyonal na musikang Chino at tunog ng tambol ng dragon at lion dance, buhay na naman ang mga lansangan ng Binondo, mga pulang dekorasyon, mga simbolo ng pampaswerte at kasaganahan. Lahat ng yan ay bilang paghahanda sa pagsalubong ng Chinese o Lunar New Year, Year of the Fire Horse, ang ikapitong animal sign sa 12-year Chinese zodiac cycle. Kaya naman ang pamahalaang lungsod ng Maynila handang-handa na rin sa papalapit na Chinese New Year ngayong February 17 at sa pagdagsa ng mga turista at food enthusiasts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa lungsod, handa na ang lokal na pamahalaan para masiguro ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng mga bisita sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. We've been working on this since, I think, December. Tulong-tulong to kasi ang FFCCCII and Manila City Hall, LGU, work hand in hand, and they've been so supportive, our Chinese community. We work hand in hand with MTPB, which is our Manila Traffic, and we also work hand in hand with the Manila Police District. And lahat naman nagtutulong-tulong. Meron kaming interagency task force, particularly also just for Chinese New Year. Maging si Manila 3rd District Representative Joel Chua, excited na rin sa papalapit na pagdiriwang at sa paghahanda ng kanyang distrito. Isa ito sa pinakamahalagang event dito sa aking distrito dahil sakop ng aking distrito ang Chinatown. So magkakaroon dito sa plasang to, magkakaroon ng lighting ng horse dahil Year of the Horse. Diba? 5:30 ng hapon magsisimula yan. And then on the 16th, normally dyan may mga fireworks sa lubong. Ito na yung tinatawag namin sa lubong. So ginagawa yan sa Jones Bridge. Ito yung para magsisilbing deck. Tapos yung fireworks tsaka mga drone show doon sa tapat, yung bridge na bago, yung nagko-connect sa Binondo papuntang Intramuros. Masayang ikinuwento rin ni Representative Chua ang kahalagahan ng tradisyon at mga pamahing sinusunod ng kanyang pamilya tuwing Chinese New Year. Well, yung normally sa amin, mga naghahanda ng mga bilog-bilog eh. Tapos bago mag alas 12, normally kami dapat lahat nasa bahay para magkakasama ang buong pamilya. Tapos nakasuot kami lahat ng pajama ng naka-polka dots. So minsan pinapagawa pa namin yan. Tapos meron kami mga sinusulat dun sa papel na Chinese na papel. Yun ay namin sa unan namin, sa unan. Tapos kinabukasan, paggising, sinusunog yun. Dahil sa papalapit na selebrasyon, masiga rin ang bentahan ng mga paninda sa Binondo. Tagsa na rin ang mga mamimili, food enthusiasts, vloggers at mga first-time tourists na sabik tikman ang iba't ibang Chinese delicacies. Mas marami siya kaysa nung December. 100% po masarap. Tsaka babalik-balikan po talaga siya. Gusto po namin matry yung egg tart kasi sabi masarap daw po. Dahil sa February 17 ay Chinese New Year, ay naisipan kong bumili ng mga pampaswerte. Siguro sa aming pagsasama, good life, prosperity, good health, and peace to everyone. Besides the food, it's the people, the personality, the kindness. They're so just absolutely kind. I'm traveling to 9 different countries. I've been to 5, and I put this at #1 for sure. And come and enjoy the dessert. It's lovely. Pati mga food blogger nandito rin. Para mag-try po ng iba't ibang food na nandito sa Binondo kasi magcha-Chinese New Year na po. Trending, di ba? Sa social media, ang dami nagtatry ng mga food. So, gusto ko ting makigulo. Para naman sa mga nais makaakit ng swerte ngayong Year of the Horse, ilang payo ang ibinahagi ng isang feng shui expert.
meron tayong top 5 animal sign na medyo swerte po para for the year. These are the people who are born in the year of the rabbit, year of the sheep, year of the ox, year of the dragon, and year of the dog. Can expect na this year, medyo lucky po tayo at medyo malakas po yung energy natin to manifest and also to produce, maging productive tayo for this year. So basically, because of gumagawa po tayo ng customized din ng mga charms, no? So meron tayong like yung number 1 sa power bracelet. Kasi ang power bracelet po, kapag ka medyo may mga swerte tayo ng mga stars for the year, tinutulungan po niya tayo para mas more ma-magnify, ma-enhance, okay, yung positivity. And also para to protect us naman against sa mga negative like health, conflicts, tumutulong din siya para for balance. And also gumagawa rin kasi kami ng mga amulets. Higit sa masasarap na pagkain, makukulay na dekorasyon, mga pampaswerte, dragon dance at masasayang musika. Ang pagdiriwang ng Chinese New Year ay buhay na salamin ng tradisyon at kultura ng ating mga kapatid na Filipino-Chinese na nagpapatibay at nagpapayaman ng ating kultura at pagkakakilanlan. Mula dito sa Binondo, Zai Chua ng Congress TV.